Naganap ang pasabog sa isang bangko kung saan nakapila ang mga pulis para sa kanilang sweldo. Lumalabas na isang car bomb ang ginamit sa pag-atake. Dinala na sa pagamutan ang mga nadamay sa pagsabog para bigyang lunas. Pambansang kamao Manny Pacquiao kumpiyansa na maipapanalo ni Ana the Hurricane Hulaton ang kanyang laban sa Mexicanang si Jessica Villafranca sa Mexico. Narito ang report ni Mark Zambrano. Kapwa kalmado si Ana the Hurricane Hulaton ang mga kalabang Mexicanang si Jessica Villafranca nang humarap sa press conference sa Yucatan, Mexico. Pero pangako nila, makakaasa raw ang mga manonood ng magandang laban. Mga kapuso makes me very proud to be a representative of GMA, especially to come out for this fight. It's one of my biggest inspirations why I train very hard because I know I'm going to go out there and put out a big stage. So maraming salamat sa suporta. Ella, la verdad no sé nada, pero pues vengo bien preparada y pues como le digo, ojalá y demos un bonito espectáculo las dos, que sea una pelea limpia y salgamos bien las dos. Kabilang sa mga tiyak daw ng mga kabalita sa resulta ng laban, ang ating pambansang kamao na si Manny Pacquiao. Mas malakas si Ana Hulaton at saka mas mabilis siguro. So, malaki ang chance natin para manalo. Pati ang Hall of Fame coach na si Freddie Roach, may special ring mensahe sa alagang boksingera. Just do your best and kick some ass. Kaya naman ganoon na lang ang tuwa ni Hulaton, na inspired daw talaga kay Manny. I want to thank you for giving us a voice in this world, and it inspires me, and I appreciate your time. All the best on your training camp, and please say hello to Coach for me. Mapapanood ang laban ng Lahi Bagyo sa Mexico sa October 2, Linggo alas 10 ng umaga dito sa GMA7. Para sa unang balita, Mark Zambrano reporting. Ang latest sa showbiz balita ay atin na po ni Luan D. Luan! Salamat, Igan. Rian Ramos aalis na sa pagiging host ng showbiz news program ng GMA News TV na In the Limelight dahil po daw sa busy schedule. Ano naman kaya may papayo ni Rian sa papalit sa kanya si Iza Calzado? Alamin sa unang chika. Iiwanan na ni Rian Ramos ang pag-host ng showbiz news program ng GMA News TV, ang In the Limelight. Busy schedule daw ang dahilan ng dalaga, lalo pat magsisimula na raw ang taping nila ng upcoming teleserye niya with Ding Dong Dantes, ang Sundo. Pero nagpapasalamat daw si Rian dahil marami raw siyang natutunan dito. Talagang I learned to really love and enjoy hosting, and mas naging komportable ako na just to talk and be myself. Alam mo yun, yung hindi kailangan laging may character. Ayon pa sa aktres, marami daw siyang magagandang memories na mamimiss mula sa show. Siyempre yung biruan namin, naka-form din ako ng magandang relationship with Aubrey and Nelson. Mamimiss ko talaga sila. Pagka may mga nagawa akong mga interview na ako mismo yung mag-i-interview, yung ako mismo magtatanong ng questions. Natutreasure ko talaga yon. Magandang experience siya. May mensahe rin si Rian para kay Iza Calzado na siyang papalit sa kanya bilang bagong host ng nasabing show. Sobrang mahal na mahal ko yung next host ng Limelight. So gusto ko ding kung anong suportang nakuha ko sa show na yun, gusto ko makuha niya din. Congrats, Iza, and I hope you have fun with it. Samantala, concert ng Irish boy band The Westlife dinagsa ng fans kagabi. At sa gitna ng international success ng grupo, 2 Pinoy daw ang nais silang makajamming. Yan ay walang iba kundi sina pambansang kamao Manny Pacquiao at Pinay singing sensation na si Charisse. Bilib daw ang Westlife sa galing ng 2 Pinoy talents. Gayunman, naiintindihan daw nila kung malabong makajamming nila si Pacman sa ngayon dahil sa training nito para sa laban nila ni Juan Manuel Marquez. I'm a big fan of Manny Pacquiao, and yeah, we should give Manny a round of applause. But unfortunately, it's not going to happen. I spoke to his secretary this morning, and he can't get out of his training camp at the moment. Freddie Roach won't let him. He's a great fighter, I think, as everyone knows, and the big fight that we want to see is him against Floyd Mayweather. So, and hopefully we can be ringside for that one. That would be cool. Charisse,
we're a big fan of her. I was talking to her a little bit on Twitter because she said that she's also a Westlife fan. She's got a phenomenal voice, like world class. I'm sure Philippines are very proud of her. But Marami pa akong chika later, so stay tuned. At ang hirit namin mamaya, kolektor ng small town lottery sa Bataan, patay sa pamamaril. Isang lalaki natagpo ang patay sa Quezon City. Abangan yan at iba pa sa unang balita mamaya. Nako mga kapuso, yung mga kababayan ho natin dyan sa Hagonoy, Bulacan, mga Maring Susi, Maring Lin. Ay nako, medyo matindi yung kanilang dinaranas ngayon. Pagbabaha, kita po ninyo ngayon, ayan o, yan, mabababa pa nga yan dahil nakakadaan pa yung mga maliliit na sasakyan. Pero yung ibang lugar dyan, talaga yung hanggang Baywang na, yung iba hanggang Leeg na. So, ito yung mga nangangailangan agad ng saklolo. No, yung tulong, syempre, ayan o, mabuti lang to. Siguro bukaan na pa lang to. Nakakadaan pa yung tao. Tsaka iniisip kasi natin, lalo dito yung mga nasa Manila, iniisip natin na, uy, hindi na umuulan, so humuhupan siguro ang baha, pero hindi actually. Kasi ang problema nga kasi ng mga kababayan natin dyan, yung dam. Yung dam hindi naman dahil sa ulan yan Like yung 5 dams na yung bukas, yung San Roque, yun ay nagpapakawala na rin pala ng tubig. So yun yung mga nakaka-apekto din naman ngayon, baka doon sa mga taga Pangasinan. Ito mga nag-aatrasa na pala itong mga sasakyan na to. Kasi hindi sila makakadiretso dahil habang lumalayo yung mga tao, tumataas yung tubig yan, di ba? Pag ako dumaan dyan, hanggang ko na yan, bewang ko na yan. Bewang agad. Kanina may video tayo, di ba, yung babae hanggang bewang niya, tapos doon sa parang maliit na floating device, yung anak niya. Nako, yan. So yun yung sitwasyon na kinakaharap ngayon ng mga kababayan natin. Hindi lang ho dyan sa Hagonoy, may ibang lugar pa dyan sa Kalumpit, kasi magkadugtong na bayan yan Malolos din yun. Malolos sa Kalumpit, tapos Hagonoy, yan yung magkakarugtong. Kaya pagka nagkaroon ng pagbaha, talagang apektado lahat yung mga kababayan natin. At ayon ho sa pinakahuling ulat ng Pag-asa, patuloy na kumikilos papalapit ng Northern Luzon ang bagyong Kiel. At ngayong weekend, inaasahang mararamdaman na natin ang epekto nito. Kaya dapat lagi tayong I am ready. Magplano, magsiguro, makibalita para makaiwas tayo sa sakuna. Gaya na lang ng ginagawa ng mga taga Malabon ngayon na naghahanda na sa bagong bagyo. Iirit sa atin yan ni Monica Gomon. Hi girls! Good morning! Good morning din sa ating mga kapuso. Can I just share yung pinakita natin na video kanina? Very similar doon yung situation ngayon dito sa pinuntahan natin barangay sa Malabon. Ito nga yung barangay Dampalit dahil yung ilang mga areas dito, ilang mga kalye dito actually ay covered pa rin po ng tubig. Ayan, meron pa rin po mga baha. And actually yung dinaanan namin papunta dito sa location kaninang umaga ay halos meron kami isang kalye dinaanan na halos hanggang gulong pa yung abot ng tubig. So yung ilan sa mga service nga natin dito umikot pa sa malayo para lang makapunta sa location dahil talagang covered pa rin nga ng tubig yung ilang areas dito. At